po natin ang inspiring para-athlete na nagpakita na walang imposible kung mayroong determinasyon at tiwala ka sa iyong sarili. Let's get to know more of his shining story. Panoorin po natin ito. Isang kahanga-hangang istorya ng tagumpay sa kabila ng mga hamon ang dala ni RJ Villaveza. Sa kabila ng kapansanan sa kanyang lower extremities, hindi ito naging hadlang para makamit niya ang kanyang tagumpay sa bawat larangan na kanyang piniling tahakin. Kamakailan lang, nagtapos si RJ ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management mula sa Polytechnic University of the Philippines. Bukod dito, isa rin siyang para-athlete ng Pasig City. Hindi man kumpleto ang bahagi ng kanyang katawan, hindi ito hadlang para lumangoy at maging bahagi ng isang para-swimming team. Hindi madali ang magkaroon ng ganitong kondisyon, pero sa tulong ng kanyang pamilya, nagawa niyang lagpasan ang lahat ng pagsubok. Si RJ Villaveza ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa pisikal na kalagayan, kundi sa tibay ng puso at isipan. Ipinakita niya na ang tapang at determinasyon ay susi sa pag-abot ng mga pangarap. At makakasama po natin live dito sa studio si RJ Villaveza. Hi RJ, good morning. Welcome to Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. And congratulations ha. Thank you At po. ikaw ay nakagraduate na ng marketing course sa Philippine University of the Philippines. Polytechnic. Aba. Alright, and I also learned na birthday mo ngayon. Thank you. Happy birthday. Alright, so nakaka-inspire ang iyong storya. Hindi naging hadlang itong ang iyong kapansanan para makapagtapos ng pag-aaral. Tell us about your journey, itong iyong kolehiyo. For sure ito ay naging mahirap, lalo na yung pagpunta mo pa lamang sa iyong eskwelahan. Yun nga po, challenging po siya kasi talagang PUP tas Pasig, so mahabang biyahe. So kailangan ko muna tumawid ng footbridge para makasakay ng bus papunta sa PUP. So hindi pa po nagtatapos yun doon kasi after ko ng bus, tatawid pa ako, then may sasakayan na naman po papasok. Ang haba ng biyahe. Kasi hindi pa po tapos doon. Okay. After po nang papasok papuntang PUP, lalakad pa po papasok sa PUP. Grabe Ganun po rin, pala. ano? Talagang, Yes. so how many hours will it take for you to go to school from Pasig to PUP? Nag-aalat po ako ng 2 hours kasi yung biyahe, tas syempre yung gapang ko pa po matagal. So 2 hours po talaga ang nilalaan ko. Tapos, aakyatin mo pa yung footbridge, Yes ano? po. So siguro iring itong wake-up call na maging mas friendly, ano, ang ating Yes po. transportation system, Sobra ano? po. What are your probably recommendations na pwede pang gawin? For sure, that will be of helpful advice sa ating mga, kumbaga, people in authorities. Siguro po, di ba po kung may mga footbridge, alam naman po natin na may mga PWD na katulad ko, or sabihin na natin yung may mas mga long legs talaga na hindi kaya, na nag-wheelchair talaga sila. So hindi sila pwedeng mag-footbridge. So dapat bigyan natin sila ng lane for para makatawid man lang. Kung yun yung way lang na para makabiyahe sila sa pupuntahan nila. Oo. I hope maraming makapanood nito para Yes po. mas gawing, kumbaga, friendlier din, ano, itong ating mga infrastructure and also yung ating transportation system. Alright, I wanna know, first choice mo ba ang marketing? Actually, hindi po. Bali, accountancy po dapat. Pero PUP po kasi public school, so ubusan po talaga siya ng slot. Kapag naubusan ka ng slot, wala ka ng chance para makuha mo yung course na yun. So, naisip ko, okay, marketing, mas broad siya, so mas okay naman to. Kung hindi ko siya makuha, may time pa doon. Related pa rin naman ito sa Yes business, po. ano? At the fact na nakatapos ka sa PUP, ibig sabihin magaling ka talaga, RJ. Alright, so ikaw rin ay isang para-athlete. So, paano nangyari yun na naging isa ka ring swimmer? Ano ba ang kwento mo tungkol dito? Actually po, may nakadiscover po sa akin na member po sila ng para-swim ng Pasig. So may nasikasok po ako sa barangay, tas nakita nila, since orthopedic disability nga po ako, parang wala pa silang ganun na PWD. So in-invite ako nung member na yun. So ayun, sige, sabi ko nga, try ko. How was the training so far? Yung una po talaga sobrang hirap. May times na muntikan na po akong malunod, pero hindi ko yun inisip na parang oops, stop na ako. Pero inisip ko na okay, gawin natin stepping stones para makaano tayo ng training. Tapos yun, kada may training,
attend lang ng attend. O, gano'ng katagal ka nang nagte-training? 2 years na po. 2 years na. And you are about to compete in a national competition. Yes, Anong po. competition ito? Swimming po. PNPG po ang pinaka mag-associate ng competition na po yan. So, buong na po yun sa Pilipinas na po ng mga PWD, yung mga iba't ibang competition na po yun. So, sa akin po, swimming po. Good luck ha. And I Thank you hope po. na X number of years from now, baka sa Paralympics, para sa Olympics ka na mag-join ha, yung mga para-athletes In natin God's yun. grace po. Alright, ano naman ang naging papel ng iyong pamilya at ng iyong mga kapatid? Kasi I understand ikaw ay bunso sa 5 magkakapatid. Yes po. Ano ang naging suporta sa iyo ng pamilya? Malaki po, syempre. So, yun, si mama ko, nandiyan siya, lagi siyang nakasuporta sa akin. Tapos yung eldest brother ko, syempre, siya yung, since silang mama nga, tsaka sila papa, wala na silang work, and senior citizen naman si mama. So, yung eldest brother ko, siya yung talaga nagsusupport financially sa akin kapag may kailangan na, kuya, kailangan ng ganito, kuya, may sakit o kailangan. Yan. So, ang swerte ko lang kasi meron akong kuya at saka may mga kapatid ako talaga na nakasupport sa akin. Oo, at saka syempre si Mami o si Mama Cecilia Yes. at si Papa Arthur mo ay talagang for sure very proud sa'yo dahil ikaw ay nakapagtapos na yung kolehiyo. Ano yung message mo na lang dun sa ating mga kababayan na kumbaga may mga pagsubok rin na kanilang dinaranas na gusto rin makapagtapos ng pag-aaral? Sa mga katulad ko or sa mga hindi mo na parang walang kakayahan na makapag-aral or limited lang yung resources nila para makapag-aral at makapagtapos. Trust in God. He always provide. Kasi hindi natin namamalayan na gumagalaw pala siya sa buhay natin. Parang nandito tayo sa problema na may problema ako, hindi ko kaya to, pero nandyan siya. When you pray, Gumagalaw ano siya. ang hinihiling mo sa Diyos? Success in life po talaga. Para syempre, para masuklian ko yung mama ko, yung mga kapatid ko, yung mga lahat ng tumulong sa akin through my journey po talaga. Well, again, congratulations, Thank you po. RJ, and good luck sa upcoming competition mo. Thank you. And have a happy birthday. Thank you po. Birthday niya ngayon. He just turned 25 today. Yes. And thank you for spending the morning of your birthday dito Yes. sa Rise and Shine Pilipinas. Again, congratulations, Thank you po. RJ Villavesa, at maraming salamat. Keep shining and keep inspiring. Thanks, you. RJ.